Si Claire Castro is a spokesperson of the President and the Office of the President, or hindi ko alam kung kaninong spokesperson siya. Dapat maging professional ka sa mga sinasabi mo. Iyak ang impactang Claire Castro dito. Kasama itong Maltesian boy gibangas ka na si Gibo Teodoro sa buwelta ni Vice President Inday Sara Duterte sa mga isyong binabato sa naturang Vice Presidente. Awards lintik lang walang ganti. Attorney Salpadillo tinawag na useless. Ang witness ng team Malitagang, mga anak kayo ng kagwang. Sana kunin na kayo ni Damunyor. Lugi na tayo dito sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara. Ginigisa tayo ng sariling mantika natin, ng mga hunyango. Magandang gabi ho sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Nakarating na nga po si Vice President Inday Sara Duterte galing ng The Hague, Netherlands sa pagbisita po niya kay former President Duterte, na umaasa po tayong makakauwi na si Tatay Digong pag na-dismantle na po itong hinayupak na impactang Claire Castro ICC. Sa kanyang pag-uwi dyan sa Davao City, nag-attend po siya ng misa dyan sa Katedral sa Davao. Kasabay naman riyan ay nagpaunlak po ng kaunting interview ang naturang Vice Presidente upang sagutin ang mga hinayupak, mga banat ng mga impactang Claire Castro, pati si Gibo. Ito, pakinggan po muna natin ang interview kay Vice President Inday Sara Duterte at buwelta niya kay impactang Claire Castro. Narito, pakinggan natin. Bumuwelta si Vice President Sara Duterte kay Palace Press Officer Claire Castro. Kasunod yan ang payag ng palasyo na diversionary tactic lang daw mula sa impeachment trial ang ulat na nahuli si Senator Bato de la Rosa. At live mula sa Davao City, may express report si Bril Montalvo. Bril, nasan ba ang Vice Presidente kanina at anong mga sinabi niya? Ruth, sinagot ni Vice President Sara Duterte ang mga patutsada ni Palace Press Officer Claire Castro. Kabilang dyan ang sinabi ng palasyo na panggulo lang sa impeachment trial ang ulat na naaresto na ang nagtatagong si Senator Bato de la Rosa. Buwelta ni VP Sara, hindi na kailangang guluhin pa ang trial dahil simulat sa call pa lang daw magulo na ito. Sinabi yan ni VP Sara sa ambush interview matapos dumalo sa Thanksgiving Mass sa San Pedro Church sa Davao City para sa pagdiriwang ng Kadayawan Festival. Pakinggan natin ang pahayag ni VP Sara. I don't think kailangan guluhin ang impeachment. Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan simula pa sa House of Representatives. Tama ka dyan, Day, bindalo tulpok. At saka, bakit diversionary tactics? Kayo nga may pautot niyan sinisin nyo pa kay Vice President Inday Sara. Meron kayong mensahero Ayon sa ating nakalap na impormasyon na meron di umanong galing sa gobyerno na nagbato ng impormasyon kay Jimmy Bundok patungkol kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Di umano'y na-aristo na at sabi pang confirm. Ngayon si Attorney Jimmy Bundok pinost. Kaya mapansin nyo po, lahat ng mga bayarang media ay binalita agad na di umano'y si Senator Ronald Bato de la Rosa ay inaristo. Tama si Inday, bakit ba kailangan guluhin ang impeachment? Matagal nang magulo. Gulong-gulo na kayo dyan sa House of Crocodile Farm. Sa mini trial pa lang nila Westro, ang gulo na ninyo. May madriyaga pa kayong nalalaman. Harap nyo yung hinayupak na yan. Nakatikim. Tuloy dayo. Lang. Ruth, binanatan din ni VP Sara ang mga sinabi noon ng palasyo na baseless, useless at nonsense ang mga pahayag ng bise. Matatanda ang sinabi ni VP Sara noon na nakikipagsabuatan si Pangulong Bongbong Marcos sa International Criminal Court, bagay na pinalagan ng palasyo. Pakinggan natin ang mensahe ni VP Sara kay Yusek Castro. Si Claire Castro is a spokesperson of the President and the Office of the President, or hindi ko alam kung kaninong spokesperson siya. Pero by the fact na spokesperson ka at merong seal ng Office of the President dyan, dapat maging professional ka sa mga sinasabi mo. Pero kapag may seal, sa likod mo, sa harap mo, kung ano yung professionalism na hinihingi galing doon sa opisina na yon, yun dapat ang ipakita at ibigay mo sa taong bayan. Correct, Aday. Ruth, muli ring pinuna ni VP Sara ang aniyay pangaharas ng administrasyon ni PBBM sa kanyang mga kritiko. Sabi ng bise, politika ang pinagkakaabalahan ng gobyerno imbes na magserbisyo sa taong bayan. May pattern na raw ng panggigipit dahil hinahabol at pinagbabantaan umano ang mga hindi sumusunod sa Pangulo. Tama naman pamumulitika lang lahat Kagaya kaya Marcolita, Jinggoy Estrada, talagang pamumulitika. Pero dito muna ako sa banat ni Vice President Inday Sara Duterte na sinabi niya na si Claire Castro dapat maging professional siya sa pagiging spokesperson. Kasi nga, anak ng kagwang, parang nasa palengke lang Palengkera, yung dala niya, official seal ng Office of the President. Putsa, parang kaladkarin lang datingan impactang Claire. Napaka-unprofessional itong spokesperson na ito. Sa kasaysayan ng ating bansa, ito yung spokesperson na walang kwenta at hindi na po ginampanan ang kanyang tungkulin bilang tagapagsalita ng Pangulo. Hindi siya spokesperson para sa akin Siya po ay atak dog. Aso!
Aso, pusa, mahuli taya. Actually, yun naman talagang trabaho niya, attack dog eh. Kaya nagustuhan siya ni Baki. Kasing kulay nila yung mga dugo nila. Dugong mga demonyor. Yun naman ang tunay kasi kung hindi pa ganyan si Claire Castro yung banat niya, matagal na niyang tinanggal yan sa kanyang pwesto eh, di ba? Pero yun ang mission niya para lamang sa salapi, pera ng bayan, pinanggagastos sa mga hinayupak na ito. Tama ka Day, unprofessional. Hindi po, walang professionalism ang pagka-spokesperson niya. Akala niya siguro, vlogger pa rin ang hinayupak. Agree ako dito sa sinasabi ni Vice President Inday Sara Duterte na talagang ginigipit lang ang mga proyekte ko. Diyos ko, anim anak ng kagwang from former President Duterte to Pastor Kibuloy, Rodante Marcolita, Jinggoy Estrada at marami pang iba, Harry Roque. Yan ho ang tunay. Kasi ang gobyernong ito, ang plataforma nila ay patahimikin lahat ng mga kritiko. Mga oposisyon kailangan kasuhan at ipakulong. Ang dami na pong kinakasuhan. Mike Defensor, kung ano-ano nang nasa isip ng mga hinayupak na ito. Tingnan nyo, pati pagbisita ni Vice President Inday Sara Duterte diyan sa Quezon City Jail kay Senador Rodante Marcolita, Mike Defensor, Jinggoy Estrada, binigyan pa talaga ng kulay ng mga hinayupak. Kasabot ang bayarang mainstream media. Pakinggan natin si Vice President Inday Sara. Hindi issue sa kanila yung mapagpunta mo sa Quezon City Jail, kung Quezon City at Resort and Jigoy. Kung siya yung pag-usapan. Wala namang, I don't see anything wrong with visiting persons deprived of liberty. Noong ako ay mayor pa, bumibisita ako dito sa Maa City Jail. Nagdadala kami ng mga regalo at tinatanong namin sila kung ano yung mga pangangailangan nila. Sa amin, sa Office of the Vice Mayor, sa amin, sa Office of the Vice President, meron kaming mga Thanksgiving na ginawa namin sa loob ng mga jails, tulad noong pagbisita namin sa Bacolod City. So wala ako nakikita masama sa pagbisita sa mga tao tulad ni PRD at iba pang mga nasa loob ng detention na wala ako nakikita na masama sa pagbisita kay Arnie Teves, kay Pastor Kibuloy, as I said, President Duterte, Senator Rodante Marcoleta, Senator Jinggoy Estrada, and Mike Defensor, kasi kilala ko naman sila. I think kaibigan ko sila, hindi ko lang alam kung kaibigan nila ako, pero sa tingin ko naman kaibigan ko sila, and dapat tayo magpakita ng empathy sa mga tao and sympathy sa mga tao na deprived of liberty. Kasi I can only imagine yung hindi yung physical na prison, but yung hindi ka na malaya na magawa kung ano yung mga normal at ordinaryong ginagawa mo sa buhay. So let's give sympathy and empathy sa mga PDLs. Ano yung napag-usapan niyo, VP? Pinayuhan niyo? Stop muna tayo dyan. Alam niyo po kasi, itong mga Duterte, tumatanaw po talaga yan ng utang na loob. Unlike dito sa mga Marcoses, mga traidor. Ang kakapal ng mga mukha. Yan ang tunay. Si Inday Sara, merong simpatiya. Siyempre, yung mga yan alam niya na nakukulong, kinulong, kinasuhan dahil sa pagtatanggol sa bayan, pagtatanggol sa mga Duterte na prinsipyo laban sa mga kurakot. Siyempre, matik yan. Ipakita ni Inday Sara na siya ay leader. Ipakita ni Vice President Inday Sara na nandito ako. Hindi ko kayo iiwanan kahit anong mangyayari sa inyo. Sa kabila ng ginagawang kagaguhan ng gobyernong Marcos, narito ho ako bilang inyong sinusuportahan, lalo na kay Pastor Apollo Kibuloy. Bantakin mo, pumayag lang si Pastor Kibuloy na gagawin ng gobyernong nakatabingi ang panga sa kagagawa ni Bunyeng. Anak kayo ng mga malita kayo. Yan ang tatak Duterte. Merong simpatiya. Merong utang na loob. Hindi traidor. Hindi kagaya ng mga Marcos. Manhid. Tuloy po, day. Lalo na kay Tatay Digong, tatay niya yan, yawards. Bawal. Kinidnap ninyo, pinadala ninyo sa dahig, natural. Pupunta ng dahig si Inday Sara. Sa yung inaasahan ngayon ni Tatay Digong dahil siya ay vice presidente ng ating bansa. Kahit ba naman ako vice presidente, nandun yung tatay ko, kinulong ng mga traidor sa bayan sa dahig. Pupuntahan ko yan, walang makakapigil sa akin. Hindi naman illegal yan at hindi naman ipinagbabawal. Tuloy tayo. Wala ko ako pa mo kayo kay Senator. Pero ang sinabi ko lang sa kanila doon ay kung ano yung para sa bayan, yun ang gawin ninyo. VP, may statement sa Secretary Gibo na Ito naman kay Gibo. Maltesian boy. Gibangas ka. Grabe naman daanan ng airport, Gibo. Ito talaga yung legit na trader si Gibo. Pakinggan natin si Inday Sara sa kanyang buwelta kay Gibo. resign na lang daw yung mga nagtatanggol sa China with regards to West Philippine Sea. Ano yung reaction mo? Yung mga government officials na nagtatanggol sa China. Kung West Philippine Sea, mag-resign na lang daw, sabi ni Gibo. Siguro para klaro sa lahat ng mga kababayan natin, dapat pangalanan kung sino yung mga officials na tinutukoy niya na nagde-defend sa China over the West Philippine Sea issue. Kasi hindi pwedeng magbitaw ka ng gano'n na salita, hindi mo naman pangalanan yung mga opisyal. At syempre, suspect, kahit ang presidente natin kasali sa suspect doon kasi walang pangalan, walang listahan ng pangalan. Correct. Pangalanan mo, Gibangas kang Gibo. Sus! Si Gibo, yung amo niya, pro-China man din yan. Sige nga, pasukin nyo yung Maharlika investment scam.
malapit sa opisina ni Baki. Tingnan nyo po yung watawat dyan, kung anong watawat nakalagay, China at Pilipinas. Tanungin mo yung sarili mo, Gibo. Kasi Maltesian ka eh. Maltesian gibangas. Wala kayong karapatan na magsasabi sa mga Pilipino na kayo ay sumusuporta sa China, mga traidor kayo. So traidor si Baki. Bakit? Anak ng kagwang kayo, yung pinakaunang traidor sa bayang ito. Yung ginawa ninyo kay Tatay Digong, di ba pagtatraidor yan sa soberanya ng ating bansa? Yung ginawa mo, Maltesian passport ka, itang inumin. Traidor nyo. Si Baki. Daming kaibigan China yan, Chinese. Huwag na tayong magiging hangal. Kung ang pinag-usapan natin soberanya, ang pinakaunang traidor sa soberanya ng Republika ng Pilipinas ay itong amo ninyong nakatabingi ang panga na ginagawa ang lahat ng mga kritiko oposisyon at former President Rodrigo Roa Duterte. At ngayon, si Vice President Inday Sara Duterte gustong i-convict dyan sa impeachment court, los-los nyo. Malabo yung conviction laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Walang mga kwentang mga witnesses. Mga halatang bayad. Kaya nga sabi ni Atty. Salpanilo, kakatapos ng naika-13 impeachment trial laban kay Inday Sara, sabi ni Atty. Salpanilo, useless itong witness ng prosecution na... Pakiulit nga po. Kindly repeat your question, Your Honor. Tanginomino, certified public accountant ka, abogado ka pa, yung pala bungol ka pala. Pakinggan po natin si Atty. Salpanilo. Sinabi ni Atty. Salpanilo, useless. Ito, narito, pakinggan natin. O hindi ba inamin niya na, pati ngayon, yung ngayon din, kasi both witnesses have already admitted na preliminary lang yung findings ng audit, recommendatory. Which means, pag yan ang inamin mo, lahat na ipipresent mo dyan to prove the so-called irregularity, wala, napatay na. Kasi, in other words, you have no basis to sue the Vice President because hindi pa nga final whether, kasi supposed to be dapat, hindi demanda mo isang tao kung meron ng final decision na irregular yung ginawa mo. Kaya you have to be accountable and you have to be prosecuted. Inamin na nga nilang wala eh. So lahat ng mga tanong, lahat ng mga testigo ipipresent na nila, useless na lahat. They're wasting our time, in other words. Unang-una, using your common sense, talagang pag sinabing confidential, since all of them are admitting na hindi dapat ipaalam. Kasi nang mga nganib ang buhay ng mga informant, talagang aliases ang gagamitin mo. Kaya hindi ko nga maintindihan, lalo ako naniniwala na you're just focusing, targeting the Vice President. You're really destroying her by proceeding with this impeachment that has no legal and constitutional basis. Because in Article 1, the basis is nowhere to be found. Why? Hindi nga final eh. So how can you sue the Vice President? Alam mo yung testigo kanina, napaka-invasive. Tinatanong siya, malalaman mo ba kung alias yun o hindi? Di ba sagot niya? Hindi sir, kasi wala naman nakalagay doon na alias. Tingnan mo tatanungin kita. Kasi kung ako ang senador, talaga mo, gano'n, hindi mo alam kung ano alias. Kung sinabi ko sa yung McDonald's nakalagay doon, hindi mo alam na alias yun? Di ba? Common sense eh. Talagang we're wasting our time. Correct ka dyan, Atty. Salpanilo, useless! Sinayang ang pundo ng bayan, sinayang ang oras ng mga Pilipino. Ang inumin talaga itong mga hinayupak. No? Wala bang abogado na magpapigil dito sa sa bagay yung petition ng depensa na ipatigil itong impeachment trial? Wala na, mutin academic na eh. Kumbaga, ang desisyon dapat yan ay yung impeachment court na lang. So kayong mga senador. So yung mga senador dapat mag-file ng resolution na itigil na po itong useless na impeachment, magulong impeachment laban kay Vice President Inday Sara dahil pure na pamumulitik at paninira lamang ang ginagawa ng mga timbuaya. Kano kaya ang bayad kay Wamil, no? Grabe yan, mga kaluluwa ng Pilipino pag nakakita ng malitas ang laan na. Sa bagay, ilang taon na lang naman yan eh. Sa kalahati na lang ba? Katapusan na ninyong mga hinayupak kayo. Ito, pakinggan muli natin si Atty. Salpanilo, dagdag lang sa kanyang buwelta dito sa House Prosecution Team. Ang problema nga kasi, hindi nila tinitingnan yung nature ng pondo. It's confidential nga. Hindi mo talaga po pwede. Like yung mga sinasabi lang kailangan mo na-receive. Hindi mo kailangan yun. Bakit ka nyo? Kasi nag-acknowledge na nga, ginamit namin to. Pumirma na, nakapirma na. Ano ang kailangan mong resibo? Nandun naman yun. Ang tanong ko sa kanila, alam ba? Nagdududa ka na walang nirenta na 2 million? Bakit? Nakita mo ba na wala? Madali sabi, kung gusto mong sirain sila, puntahan mo. Pag tinanong mo naman, sasabihin sa'yo may nirenta ba kayo? Saan ba yan? Pero even that question, baka mahirapan ka kasi nga, pag tinuro mo yan, malalaman mo na yung style ng gobyerno laban sa mga kalaban ng Estado. Yan ang palagi natin sinasabi, you cannot reveal the method of destroying your enemy because the funds precisely are being used to destroy them. You buy them. You buy the informants. You penetrate. You buy the mga nag-trade sa kanila. Pag yun ay sinabi mo, sira na lahat. Kaya nga, di ba, there is a circular na sinasabi, yung precept ng defense, na
hindi mo po pwedeng ilabas lang lahat ng mga yan kasi it involves national security. Yan ang hindi ho maintindihan ng mga prosecution at ng mga ibang senador. Although, siguro naman naiintindihan na, kaya lang nga, bawang target si BP Sara, kaya panay kampanya nila. Isa pang abogada dyan, nakayayabang, sobrang ng yabang, kung ano-ano mo pinagsasabi. Maraming mga komentaryo na hindi dapat niya sinasabi. Pwede ba palitan mo na lang siya? Kumuha ka ng law, siya palitan mo. This is Escudero. I always disagree with Amy Marcos, but this time I will agree. Just like, tama siya. Tama yung sinasabi kasi yung presumption na tinatawag na prima facie, presumption lang yan, you have to destroy that. But that has already been destroyed. You know how? Ano nga yung tinatawag yung unang ADM ba yun? Ano? Oo. Kasi tatlo di ba? Yung isa, and then notice of suspension and notice of disallowance. Ano yung una? Alright, yung audit observation. Di ba? Yun lang ang kanya. Yung presumption, papasok doon. Pero tinanong nga siya, meron namang notice of, yung may liquidation naman, papambayarin mo naman pag may notice of suspension at may notice of disallowance. In other words, the presumption doon sa observation, observation what? Credit? Observation? Audit observation memorandum. Notice Audit. emergency suspension. Okay. Pag pumasok kasi yung notice of suspension mo, sinira mo na yung presumption. Madalit sabi, magkakaroon lang ng yung presumption mo, magiging conclusive lang yun. Kung nakapasok ka dito sa tatlo, at naka-appeal ka na, at may decision na, kasi ang dami pang appeal From notice of this, anong tawag doon? Notice of disallowance. Isisingilin ka na, bayaran mo na yan. At full amount na sinabi. Pupunta ka pa sa commissioner. Pag-uusapan pa nila. Pag na-deny yung appeal mo, ka pa sa Korte Suprema. Madalit sabi, hindi nga final Yun nga matagal na natin sinasabi. So walang basis talaga. So dapat, wala yan. Hindi yan pinag-uusapan talaga sa impeachment, itong tungkol sa confidential funds, yung mga notice of disallowance kasi wala pang final So, bakit napag-usapan dyan sa Senado? Kaya nga dapat ang mga senador dito, kumontra na ipatigil na po ito. At hayaan po muna kung merong final na desisyon, kung Korte Suprema ba, Commissioner ba, na ito nga, meron kaming nakikita, may audit findings kami na dapat panagutan ng Office of the Vice President. Ang dami pang remedyo, pero ginamit na ho nila na impeachment offense labang kay Vice President Inday Sara Duterte. So ngayon, yung confidential funds na pinag-uusapan, ay dapat nga ho, hindi ho yan tinalakay dyan sa impeachment trial. Tama si Attorney Salpanilo, makompromiso ang seguridad ng mga intel, ng mga informante. Kasi confidential Mantakin mo saan ka nakakita na confidential na nga po yung pondo, napag-usapan dyan sa public hearing pa impeachment trial. So hindi na confidential. So may precedent na. So ngayon yung confidential funds, intel funds ni Bangag, ay pwede pala natin pag-usapan in public hearing. Sabihin na lang natin hindi impeachment trial. Public hearing na lang. Diyan sa legislative branch, sa Kongreso o Senado. Hahanapin natin yung bilyong-bilyon na confidential and intelligence funds ni Bangag na hanggang ngayon walang paliwanag. Mising kong duling wala. Buti ba itong Office of the Vice President, may mga report sila. May mga dokumento, may mga attachment na dito namin ginamit ang confidential funds. Saan ba ginamit ni Vice President Inday Sara ang confidential funds? Ginamit laban sa mga teroristang grupo, mga rebelde, mga NPA, at yung mga informante, may mga reward ng mga cash at mga medisina at mga grocery. So bawal pala yan magbigay ng reward. Anak ng kagwang, yan ang tinatawag na pahalipay sa Bisaya. No? Premyo ba? Dahil ikaw ay isang Pilipino, pumayag ka na maging informante ng Office of the Vice President para masupil ang mga hinayupak ng mga recruiter ng mga komunista sa mga pampublikong eskwelahan at tinadala yung mga kabataan papuntang kabundukan. Kaya pakinggan natin itong si Duterte Youth Party List tungkol po sa confidential funds, intel funds ni Vice President Inday Sara na tinalakay ngayon sa impeachment. Ito yung Article 1. So ito na yung pinakapangmalakasan ng hinayupak na timbangag. So pakinggan natin ito, kaibigan natin. Sa pagbusisi po ng confidential funds dito sa OVP at DepEd, meron po ba itong epekto doon po sa mga ahensya na meron pong confidential funds by the time na kung nangyari sa OVP at sa DepEd, maaari din mangyari sa kanila? Anong tingin mo doon, sir? Yung scrutiny sa paggamit ng confidential nga secret ang concept ng pondo. Feeling ko, personally, walang magiging problema sa kanila kasi hindi naman sila gustong gisahin. So, ang gusto lang talagang gisahin ay si Vice President Sara Duterte. Bottom line, politika. Politika talaga to. Kasi una, yung pondo ay galing sa Office of the President, binigay kay OVP. Yung sa succeeding confidential funds, sa succeeding years, galing naman sa General Appropriations Act. So walang mga problema sa pinanggalingan. And nung sinabit naman sa COA ng Office of the Vice President and DepEd, tinatanggap naman nila. So kapag tinanggap ng COA, ibig sabihin kumpleto yung requirements, kaya nga may tatak na received and everything. Kasi hindi daw tatanggapin kapag hindi kumpleto So tinanggap nila. So ibig sabihin kumpleto. And tama yung napupunto nyo kanina Wala naman talagang problema dito sa confidential funds na ito. Kahit sa paglabas galing Land Bank o yung pagkuha ng disbursement officer, yun naman talaga yung nakalagay dun Land Bank and disbursement officer, and dapat confidential ang lahat. So wala naman tayong mahanap talagang problema. Sino po kaya sir ang pinaka-nakikinabang na nabubunyag po itong usapin sa confidential funds? Hindi lamang po ito napapanood
na kung gusto mong magpunta sa venue, doon lang. Pwede, televised po ang mga pagtalakay. Sino pong mas nakikinabang dito, sir? Ang kalaban ba ng gobyerno o ang mga taga-gobyerno mismo? Actually, sa totoo lang, baka sa isip ng mga kalaban ng ni Vice President Sara Duterte, sila ang nakikinabang. Pero matalino naman ng mga Pilipino eh. Nakikita nila na dito sa panggigipit kay Vice President Sara Duterte, lalong lumalakas si Vice President Sara Duterte, baka hindi nila alam. So, ang natutuwa dito, yung mga makakaliwa syempre. Kasi sila yung ginagamitan ng confidential funds, tapos ini-scrutinize ngayon yung kaisa-isang matapang na national leader na ginamit ng confidential funds laban sa NPA. So, kung may matutuwa dito, yun talaga mga makakaliwa na talagang recruit pa rin ng recruit sa ating mga kabataan. Opo. At mayorya po sa voters ng Duterte Youth Party List noong eleksyon ay mga uniform personnel. Tingin mo, sir, masaya sila sa pagtalakay dito sa confidential funds na parte po ito ng nature ng kanilang trabaho sa pagprotekta po sa ating pong bansa. Yan na, sinasabi ko nga yan na sa previous interviews ko na itong issue ng recruitment ng NPA sa ating mga kabataan ay laban ito ng buong bansa, laban ng armed forces, laban ng PNP. And pasalamat nga kami sa SMNI, pinapakita nyo ito lagi, truth that matters. And nagkaroon tayo ng leader sa bansa na matapang na sinamahan tayo sa laban na ito, si Pangulong Duterte at si Vice President Sara Duterte. And nakita ng buong bansa kung paano bumaksak yung hanay ng mga makakaliwa mula 89 guerrilla fronts, naging pipito na lang ngayon. So, epektibo ang ginawa ni PRRD at ni Vice President Sara Duterte. Kaya kahit ang ating mga taga-AFP at PNP, alam nila yung katotohanan dyan. Alam nila kung sinong tunay nilang kakampi at maaasahan sa laban ng criminality at terorismo. Ito si Vice President Sara Duterte. So para Tama ka dyan, idol. Ang nakikinabang ko talaga dito sa ginawang impeachment trial na nakatutok po dito sa confidential funds and intel funds, ang natutuwa dyan, yung mga makakaliwang grupo, yung mga tinamaan sa programa ng Office of the Vice President upang supilin, pigilan ang recruitment ng mga makakaliwang grupo sa mga pampublikong eskwelahan. Pati sa mga katutubo. Sa katutubo talaga sila nakaka-penetrate dahil niluloko nila yung mga katutubo eh. Kasi ang tingin siguro nila mga katutubo, ay mga mahina itong mga katutubo. Kaya samantalahin natin yung kanilang kahinaan, mga mahihirap ito. O puntahan natin sila. Lasunin natin ang kanilang mga isip at turuan natin magalit sa gobyerno. Yan lang nakikinabang. Dapat nga dito si Bangag dahil Pangulo ho siya, alam niya na ito ay tatamaan ang national security. Dapat pinatigil niya. Sabihin dapat niya, itigil niyo yan. Yung pagtalakay sa confidential funds and intel funds. Ako nagbigay ng pundo niyan. Si Bangag naman talaga. At dumaan sa GAA. Kayo ang nag-approve tapos ngayon kini-question niyo mga hunghang kayo. So di ba kasi sabihin dapat ni Bangag, ako may confidential funds din ako, hindi ko po pwede. Na baka biglang imbestigahan din yung confidential funds ko, paano na? Kasi may confidential kayo, bilyon-bilyon. Di ba mga buhaya dyan sa Kongreso, Luestro, Chucky Claire? Paano na ho yung confidential funds ni Bangag ng amo ninyong nakatabingi ang panga? So exempted, hindi pag-usapan. Hindi pagdating ng panahon, pag-uusapan natin. O ito, pakinggan po natin yung isang trial lawyer sa kanyang statement. Nagsabi niya, wala pong nilabag na batas si Vice President Inday Sara Duterte tungkol po sa Commission on Audit Findings tungkol sa kanyang confidential and intelligence funds. Pakinggan po natin ang kaibigan nating abogado. Yung assessment lang po ninyo doon sa day 13 o itong pagharap ng testigo na si Attorney Roderick Wamil mula sa COA, ano yung inyo pong masasabi po sa kanyang naging mga pahayag? Well, as I have stated before, at the beginning ng presentation ni Attorney Wamil, ang tawag ko dito yung mga inaangguluhan. It appears that si Wamil ay umaanggulo para ituro ang liability o na may liability si Sara Duterte, si Pipi Sara, doon sa sinasabi nilang pagre-release ng mga confidential funds. And that is expected of the prosecution to do. Kaya marami ang mga tao, including ako, ay we get bored with the direct testimony of Wamil because ang inaabangan ng tao dyan is in the cross-examination. At dito sa cross-examination, dito na lumabas yung mga inconsistencies doon sa testimonya ni Wamil na ang talagang ginagawa niya nung umpisa is to, not just to lay down facts, ang ginagawa niya is to interpret the law. And nung other cross-examination ng depensa at pati ng mga senador, lumabas dito yung mga totoong detalye na bagamat marami silang sinabi, ang bottom line nito is walang nilabag na batas si Sara Duterte doon sa kanyang ginawa. Ang kanilang mga COA findings na sinasabing kulang-kulang pa yung mga sinumiting report does not necessarily translate to a criminal liability. It may be a basis of an administrative liability dahil kulang yung mga dokumento, pero insofar as criminal liability is concerned, ay wala pa doon. Kung wala kang criminal liability for that, lalong hindi siya magiging impeachable offense or yung betrayal of public trust, kagaya na gustong ipunto dito ng prosecution. Opo, binabanggit po ni Wamil, nasa ilalim daw ng gobyerno o ng COA rules, particular na po doon sa Joint Circular number 2015-01, ang hindi daw pagsumite ng sapat na mga dokumento para i-liquidate yung milyon-milyong pondo ay nagpapakita ng presumption o may sinasabi pa nga prima facie evidence. O ipagpalagay po natin na personal daw na kinabang o ang nakaupong accountable officer. Ano pong tingin po ninyo? Sapat po ba yun? Bato yan? That was his interpretation, but under scrutiny, lalo na ng pagtatanong ni presiding officer, Chis Escudero, at nilinaw nila dito na yung sinasabi niyang presumption na yan will apply only once the resolution
of the COA has become final and executory. You know? Iba kasi yung word na executory, iba yung final. The final is, it only happens kung if it was subjected to judicial review and nagdesisyon ng korte after 15 days na tama yung desisyon nila. And then that's the only time that it becomes final and executory. Yung executory kasi, that means yung desisyon, automatic yan, paglabas ng desisyon, pwede mo nang i-execute. Pero that doesn't mean na final na ito, hindi na siya po pwedeng baguhin pa. So, sa pagtatanong ni Jesus Calero, lumabas dito na magiging executory lang, may matuturing lang nila, may prima facie once the decision of the COA has become final, which it has not obtained sa panahon na hanggang sa kasalukuyan dahil hindi pa pinal yung resolution na ito ng Commission on Audit. Ayan na po ha. Trial lawyer na talaga yung nagsasabi na walang nilabag ang Office of the Vice President. At sinong paniwalaan natin dito, yung mga Ensaymada Bulagers o yung mga abogado na totoong eksperto? Alam nyo ito ha, kung sino ba ang dapat managot sa taong bayan ay walang iba, itong King of Flood Control na si NGWM na tinawag na yawards at bangag sa Davao City. Siya dapat ang managot sa taong bayan dahil 1.9 trillion pesos hinahanap natin sa flood control hanggang ngayon. Nasa na ang inumin ng mga yan? Ang tahimik ni French Castro dito. Ang tahimik ni Laila Disaba. Ang tahimik ni Jukno. Ang tahimik ni Chihuahua. Tangina Timalita. Ano na, kalimutan na lang natin. Grabe pala yung yung ginawa kay kay Bangag diyan sa Davao. Yung DepEd Davao humingi ng suri. Kasi nga doon man yung chopper ni Bangag sa public school naglanding. Alala ho ninyo na nasigawan siyang, Bangag, awards ka. Sana magurgur ka na. Humingi ho ng tawad ang DepEd. Tingnan mo, natawa lang ako sa caption, anak ng kagwang. DepEd Davao humingi ng paumanhin kay PBBM matapos tawagin yawards at bangag ng mga estudyante. Nanginaming DepEd na yan, tingnan mo. Alam mo, humingi ng tawad, humingi ang DepEd dito kay Bangag. Kahit naman sino talaga yung ginawa ni Bangag sa kay Inday Sara Tatay Digong sa mga Pilipino, mapamura ka talaga. Sa Bisaya, tungluhon ka talaga. Sinumpa siya dyan eh. Pati magulang daw ng mga estudyante papatawag yawards. Ang tindi kasi ng banat ng mga kabataan dito, isipin mo. Galit na galit yung mga estudyante dyan eh. Oh, panoorin muli natin kung paano siya sinumpa. Jangan niya lubuto niya ay. Alam niya lubuto niya ay. Alam niya lubuto. Ay, dali bilang, pinag na masilid lang. Spin naman. Yawa mo butaw tana. Apoy mo kapin, paringan na makipay na. Kapin mo. Lupan ng mga yawa. Patay mo na eh. Yo, part. Ano yan? Pipiho na eh. Iyak yung mga iyakin dyan. Sabi kasi ng mga estudyante, lumipad na daw ang mga yawards. Kahit pa naman sino, magagalit. Pati DepEd, luklo yung mga DepEd. Ang tawag dyan, freedom of expression at freedom of speech. Yan yung expression nila dahil sa galit nilang nakatabingi ang panga na trinidor si former President Duterte. Gusto lang nila ipabatid. Maramdaman ninyo ang galit. Buti nga, mura lang eh. Itong binato ng durian. Sabit sa ilisi. Kaya na nga ho yung gwelta ni Vice President Inday Sara kay Gibo na Maltesian at kay Castro na tinatawag na impactang Claire Castro ni Mangga. O, iyak na naman kayo mga bubunistang tanganista. Basta kami. Wala nang iba. Duterte forever. Mabuhay po tayong mga Pilipino. Magandang gabi ho.